Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Hindi naman nila ito pinapansin. Gawa ng malaki ang tiwala nila sa mga maestro nila. Ngunit napanganga ang lahat dahil imbis ang talibong ang una nitong subukan, bagkus ay umupo ito sa malaking siga na pinagmula ng nagbabagang talibong. Dahil sa ginawa ng maestro ni Noli, maging ang namumuno sa subukan na yon, namangha na lang sa mga ipinakitang abilidad nito. Mas lalo pang namangha ang mga ito nang kinuha ni Manong Duming ang isang nagbabagang talibong at walang humpay niya itong pinagsasaksak sa kanyang sarili na hindi nasusugatan. Hindi yun nag-usal ng kung ano-ano at animoy nilublob sa tubig ang nagbabagang talibong. Gawa ng nawala ang kulay ng nagbabagang talibong na yon, na nagpapahiwatig na sobrang init talaga nito. Animoy pinaglalaroan noon ang mga paningin ng mga antingerong naroroon sa kanilang mga nakita. "Oh, tapos na ako. Kayo na naman." Wika pa nito sabay tayo at humarap sa mga antingero. Dahil wala nang dapat patunayan si Mang Carpio sa subok na ginawa ni Manong Duming, palihim naman itong nagpapakawala sa buong paligid ng isang katakot-takot na presensya ng isang malakas na mambabarang. Dahil sa ginawa ni Mang Carpio, isa-isa namang nagpapakiramdaman ang mga ito. Gawa ng ramdam nila ang napakabangis na salot sa paligid. Biglang nakakaramdam noon ng pagkakatakot ang buong sumali sa subukan. Gawa ng bigla na lang dumilim ang buong kapaligiran sa hindi malamang dahilan. Matapos nun, agad namang binawi ni Mang Carpio ang mga pinakawalan niyang kapangyarihan. Ngunit pagbalik ng liwanag ay wala na sila Manong Duming at Mang Carpio sa nagkumpulan na yon. Nagtungo yon sa kabilang dako kung saan ang sabungan na hindi napapansin ng mga tao. Yung ibang gulat na gulat, pinili na ng mga itong lumayo sa subukan na yon sa pag-aakalang may demonyong nakikialam sa subukan ng mga antingero. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang mambabarang na sumali sa mga kalahok na yon. Maging sila Noli at Danilo, hindi nila nakita kung paano nawala ang dalawang ermitanyo. Kaya't upang hanapin ang mga ito, nagpasya silang tumungo sa sabungan upang hanapin ang dalawa doon. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang nag-iinuman na ang dalawang ermitanyo ng tuba doon. Paglapit nila dito, ang wika pa nito ay, "Oh mga bata, mukhang nanaginip yata kayo." "Ang nakita niyong yon ay ang isa naming abilidad na kayang maglaho upang takasan ang mga kalaban. Tandaan nyo, ang kahinaan ng apoy ay tubig. Maraming mutyang kayang makapatay sa apoy. Ngunit ang iba, hindi ko matukoy kung saan nagmula. Maaring may mangilan-ngilan na nakatagpo ng ganyan. Isa na ang kababata kong si Sanoy. Pinakita ko yun sa inyo, iho.
Dahil nais namin ni Carpio na magtaglay kayo ng ganong armas. Maghanap kayong dalawa. Nasa paligid nyo lang ang mga iba dito. Na malapit lang sa atin ang ganong mutya na katulad nito. Wika ng ermitanyo sa kanila. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon nila napagtantong mutya ng tubig ang ginamit ng ermitanyo upang malabanan ang init ng apoy. Magamat isa silang mga antingerong nagtatanga ng kanyang-kanyang abilidad, hindi pa rin nila mapagkakaila na gusto nilang magtaglay ng ganong gamit. Maya-maya pa, nasipat naman sila ng mga taong nagkapanood sa ginawa ni Manong Duming sa subukan. Pilit sila nitong kinakausap, ngunit tanging pagngiti lamang ang ginawa ng mga ito. Nang tumigil na sa pagtanong ang mga ito, nagpaalam na muna silang dalawa na hanapin sila Guyo at Leroy, kasama ang mga kaibigan nila Danilo na may dala sa mga tandang ninuli. Ngunit sa pagdating nila sa kinaroroonan nila Lando, nakita nilang may kausap si Guyo na isang lalaking may hawak ng manok. Ngunit hindi sila napatigil dahil dito, kundi sa nakapatong sa balikat ng lalaking yon na isang gabay na duwende. Duwinding itim yon. Alam nilang isa yung gabay ng sabungerong yon, kaya't dali-dali silang lumapit dito. Pagdating nila sa kinaroroonan ng mga kasama nila, doon nila napagtanto. Nasa piltang nakipaglaban ang grupong yon sa mga kasama nila Nuli. Dahil dito, umiksi na naman silang dalawa at kinausap yung tatlong lalaki. Sinabihan nila itong kapag hindi tugma ang mga panabong nila Guyo para sa kanila, huwag silang mamimilit. Dahil sa ginawa ni Nuli, napatingin lang naman ang lalaking yun sa kanya at biglang tumalikod papalayo. Ramdam na ramdam nila Danilo noon ang panganib sa presensya ng taong yon. Par, anong nangyari? Bakit yun nagpupumilit sa inyo? May ginawa ba kayong hindi mabuti sa kanila? Wika ni Nuli dito. Sumagot lang naman ang kaibigan niyang yon nang hindi daw. Ayon dito, naglalakad lang daw sila noon nang bigla silang harangin ng mga ito. At yon, sa pilitan silang pinapalaban dito. Dahil sa mga sinabi nito, sinasabihan nila Nuli ang mga kasama niya na huwag basta-bastang lumaban gawa ng kalat ang mga nilalang na dayo na gumagamit ng maitim na kapangyarihan. At iba kasi ang ganong mga gamit. Dahil kapag gagamitin mo ito sa labanan mong manok, tatagos ito sa may-ari ng humawak na maging kalaban mo. Bale, pati ang humawak sa tandang kasaling mababarang o makukulang. Nang marinig ng mga kasama nila ang kanilang mga sinabi, umayon lang naman ang mga ito. Makalipas ang mga minuto, kasagsaga na silang naglalakad papunta sa sunguhan ng manok, habang bitbit ang mga panlaban nila. Ngunit sa kanilang paglalakad, bigla naman silang hinaharang ng 5 kalalakihan na may dalang tag-isang bayong. Purong nakasuot ang mga ito ng mga sombrerong gawa sa kawayan. Dahil sa mga nakita ni Nuli, bigla naman siyang kinakabahan
Gawa ng pamilyar sa kanya ang ganong tindig ng mga tao. Saglit lang to. Dito muna kayo. Kayo naman may papakita lang kaming mga panlaban sa inyo. Ito Wika ng matipunong mama habang may dinukot sa bayong. Pagkuha nito, nanlaki ang mga mata ni Noli nang makita niya ang hawak nitong isang sandalyas na lumang-luma na. Sa pagtitig niya sa hawak nito, doon bumalik ang alaala niya nung kasalukuyan pa siyang nakipaglaban sa mga sungaw at suot-suot niya yon habang nakipag-away siya sa mga ito. Ngunit sa kanilang pagbubuno, nahiwalay sa kanya ang sandalyas niyang yon. Dahil sa reaksyon ni Noli, nagwika ang lalaki ng Naalala mo pa pala ang ginawa mo sa mga kaori namin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi away ang pakay namin, kundi makipaglaban sa larangang tinatahak natin. Wika ng lalaki. Si Noli noon, halos manigas siya sa kaba dahil hindi niya inaasahang mangyari ang mga bagay na yon. Kaya't upang mapagbigyan ang hinihiling ng mga ito, pumayag naman silang makipaglaban dito. Basta wala lang mangyayaring ikakapahamak ng grupo nila. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang mga nilalang na yon. Dahil pagtingin nila sa kanilang mga panlabang tandang, sa dalang bayong nila Lando, puros wala na yung mga buhay. Pagsipat nila sa 5 kalalakihang mga sungaw, nakita nilang papalabas na ito ng sabungan kasama yung mga lalaking nakaalita nila Guyo, yung may gabay na duwende na hindi nila napapansin. Habang papalis ang mga ito, kitang-kita nila Noli ang pagngisi ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Teka, paanong wala ng mga buhay itong mga tandang natin? Kanina buhay na buhay pa to. Wika naman ni Landong natataranta. Habang sinaguyo, ganun din ang pagkagulat. Pinapahawakan niyo ba kanina sa mga lalaking yon itong mga panlaban natin? Tanong naman ni Noli. Oo, Kanuli. Dahil sabi nila, hihipuin lang daw nila itong mga panlaban natin. Hindi ko naman alam na may masama pala silang gagawin sa mga panlaban natin. Wika naman ni Lando. Hindi kaya nilason itong mga panabong natin? Wika naman ni Guyo. Ang sabi naman ni Noli, tama kayo mga kaibigan. Kaya sa susunod, mag-ingat-ingat kayo dahil muli na naman silang nagpaparamdam. Sagot ni Noli. Hindi ba natin kumprontahin ang grupong yon? Wika naman ni Guyo kay Noli. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi lang naman niya ay, "Huwag na mga kaibigan. Delikado ang grupong yun. Yung mga nawalang buhay nating mga panlaban, itatapon na lang natin yan sa malayo. Dahil paninigurado, malakas ang laso na ginawa ng mga yon." Matapos itong marinig ng mga kasama niya, wala naman itong nagawa kundi pakiramdaman ang susunod niyang pagpasya. Dahil wala na silang panlaban, nagpasya na lang si Noli na samahan ng kaibigan niyang si Guyo. Sasamahan niya ito
sa pag-uulutan ng mga manok. Ito yung ginagawa sa loob ng sabungan kung gusto mo nang makahanap ng makakalaban. Dahil sa kanyang pagpasya, natuwa naman ang kaibigan niya. Habang naghanap sila ng makakalaban, kasama ang kanilang pangkat, napansin ni Nuling may sumasabay sa kanila na dalawang lalaki na may dalang tag-isang bayong. Isang matanda at isang binata. Maigi niya itong pinakiramdaman dahil kakaiba ang presensya ng mga ito. Hanggang sa makahanap na ng makalaban si Guyo. Ngunit napansin talaga niyang umaaligid ito sa kanya. Kapag tinitigan niya ito ng diretso, bigla namang iniilag ng mga ito ang direksyon ng kanilang mga paningin. Dahil dito, naglakas loob na sinuling kumprontahin ito. At paglapit niya dito, nagwika siya ng, mga Ginoo, may kailangan ho ba kayo sa akin? Parang kanina pa kasi kayong may gustong sabihin sa akin eh. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, tumitig lang naman ito sa kanya habang bahagyang ngumingiti. Kaya't nagtataka na itong sinuli. At maya-maya pa, hindi rin yun nakatiis at lumapit din ito sa kanya. Paglapit nito, nagwika naman ito ng, may ilalaban din ba kayo, iho? Baka pwedeng sabay na tayong humanap ng makatapat. Nang marinig ito ni Nuli, ang sabi lang naman niya ay, okay lang naman, Manong. Bakit naman hindi? Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman yon sa kanya habang ipinakita sa kanya ang nasa loob ng bayong niyang dala. Pagtingin dito ni Nuli, nanlaki naman ang mga mata niya dahil ang nakita niyang manok na dala nito ay may dugo ng isang engkantong manok. Madali lang yung natukoy ni Nuli dahil sa isa siyang antingero. Tika, saan mo yan nakuha, Manong? Wika niya habang nagtataka. Nang marinig ng matanda ang sinabi niya, nagulat naman siya sa sinabi nito. Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko sa iyo. Dahil kaagad mong natukoy kung ano ang hinahawakan ko. Pwede mo ba akong matulungan, iho? Wika pa ng matanda. Nang marinig ito ni Nuli, napatingin lang naman siya sa pagmumukha nito. Dahil anong tulong naman ang hihingiin nito sa kanya? Maya-maya pa, ayon sa matanda, nanggaling pa raw siya sa tuknok ng bundok kung saan makikita ang bundok Mandalagat. Kaya siya napababa sa baryo ni Nuli dahil sa may grupo ng mga antingerong naghamon sa kanya upang makilahok sa tagisan ng karga sa pamamagitan ng paggamit ng isang tandang. At dahil alam niyang maraming kasama ang grupong nagpapababa sa kanya sa baryo, paniniguradong gagawin lahat ng mga kasapi nito upang wasakin ang dalang manok niyang Kawkaw na uri ng isang malakas na engkanto. Dagdag pa ng matandang sabungero, ang hihingin lang niyang tulong ay ang protektahan lamang siya laban sa mga mapangas habang ilalaban daw niya ang kanyang tandang. Nang marinig ni Nuli ang mga sinabi nito, napapaisip naman siya kung tutulungan nga ba niya ito
Ngunit dahil sa magaan ang loob niya sa matandang yon, pumayag na rin siyang gawin nitong tagapagbantay. Nang marinig ng matanda ang pagsang-ayon niya, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na kasayahan. Kahit hindi pa niya nagawa ang nais nitong tulong, nagpapasalamat na ito sa kanya. Maya-maya pa, nagpaalam na ang matanda at ang kasama nitong binata na hanapin na muna nila ang grupong gustong makipagtuos sa kanila. At magkita na lang sila sa buka ng ruweda. Ilang saglit pa, nilapitan naman niya si Guyo kasama ang buo nilang grupo. Nang makita niyang kasalukuyan na itong nagkakabit sa dapat nilang ilalagay sa manok. Paglapit niya dito, tinanong naman siya ni Danilo kung sino yung kausap niya. Sinabi naman niya sa kaibigan niya ang nais mangyari ng matandang yon. Ilang minuto pa ang makalipas, naglalakad na nga sila papuntang buka ng ruweda. Gaya ng inaasahan ni Nuli, nakita nga niya doon ang matandang nakausap niya kanina. Pagpasok nila Guyo sa ruweda, nilapitan naman niya yung matanda upang alamin kung sinong grupo ang sinabi nitong makipaglaban sa kanila. Hindi pa man siya nakalapit dito ng tuluyan, kaagad na siya nitong nasilayan na para bang alam nitong paparating siya. "Manong, ano na? Nahanap niyo na ba yung grupong lalabanan mo?" Wika ni Nuli paglapit niya. "Oo, iho. Kausap ko na sila. At ito nga nakahanda na tong panlaban ko. Mamaya, makita mo iho ang gabay ng lalaking yon." Nang marinig ito ni Nuli, natigilan naman siya nang marinig niya ang salitang gabay. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang makakalaban nito. Ngunit, biglang naputol ang kanilang usapan nang makita nilang sumampa na sa ruweda ang kaibigan niya. Maigi nilang itong pinagmasdan dahil hindi basta-basta ang makalaban nito. Ang kaibigan niyang si Guyo kasi, backyard breeder lang. Tapos ang makakalaban nito, farm na. Ibig sabihin, marami na yung karanasan pagdating sa ganong larangan. Ngunit kahit ganon ang estado ng kalaban, hindi pa rin yun nagpapakampante dahil ang humawak sa panlaban nila may alam sa mga pangontra laban sa mga anting-anting. Kadalasan kasi may mga mutya ang mga taong sabungero na malapit sa bundok. Ngunit dahil sa dami ng karanasan ni Guyo pagdating sa pangontra, nauunahan na niya yon sa pangangalap pa lang. Bale, kung anong pangontra sa hawak niyang pampaswerte, kinakalap niya ang mga pangontra laban dito. Pagharap ng kaibigan niya sa makalaban nito, kabila ang sigaw naman ng mga tao dahil tinatapatan ng kalaban ang pusta nito. At kalaunan, nalagay sa lugruhan ang labanan na yon dahil sa kilala ang nakakalaban niya sa buong Oksidental na magaling ang mga manok pagdating sa basaan. Pero ganun pa man, natuloy pa rin ang labanan na yon. At pagbitaw ng kaibigan niya sa kanyang panlaban, kaagad naman yung sinalubong sa kalaban din. Pagsangkaan pa nito, nakita pa nila Nuli at Danilo na may nalaglag sa lupang pinagharapan ng dalawang panig.
Bali maaring isa sa mga ito ang may nakontra sa bawat tanga nito. Sabay na nagpapakawala ng mga palo ang dalawang panig hanggang sa may isang bumitaw. Pag-angat ng karyo sa dalawang naglalaban, hindi na tumuka pa ang kalabang manok. Nananalo nga ang kaibigan niya. Habang papalapas si Naguyo sa ruweda, nagwika naman sa kanya ang matanda ng, "Yan ba'y kaibigan mo, iho? Hindi rin pala basta-basta itong grupo nyo." "Oo, Manong. Kaibigan ko yan. Matagal na kaming magkasama niyan sa halos lahat ng sulok-sulok sa lugar dito." Sagot naman ni Noli dito. Pagdating nila Guyo sa kanilang kinaroroonan, sinipat-sipat kaagad ng matanda ang hawak ni Guyong tandang. Nagtatamo din yun ng sugat, ngunit panalo pa rin ang kanilang grupo. Bago pumasok ang matanda sa ruweda, nagwika ito kay Noli ng, "Ay ang grupo na yan ang makakalaban ko, iyo." Pagtingin nila Noli at Danilo sa itsura nito, bigla naman silang nagulantang nang makita nila ang lalaking sinasabi nitong may gabay. Yung mga lalaki palang lumason sa kanilang mga tandang ang makakalaban ng matanda, yung may gabay na duwendeng itim. Nang makita ito ni Noli, tila ba may bumuong galit sa kanyang puso. Buhat ng ginawa ng mga nilalang na yon sa dapat sana nilang ilalabang mga tandang. "Sige Manong, kaharapin mo yan. Ako bahala sa'yo," wika ni Noli habang umusal-usal sa bawat hangin. Bago tuluyang umalis ang matanda, napakapit na niya sa katawan nito ang nais nitong hingiing tulong kundi ang proteksyon at puder sa kanyang sarili. Paglapag ng matanda sa pambato nitong hawak, hindi naman maiwasang mapintasan ng mga tao ang kanyang pambato. Bukod kasi sa pangit nitong itsura, animoy lantang dahon naman ang mga balahibo nito. Ngunit sa kabila ng itsura nito, nakatago sa kaloob-looban nito ang dugo ng isang aswang na engkanto. Gaya ng inaasahan, yung pusta ng matanda tinatapata ng triple sa kalaban, na parabang nakakasigurado na sila na matalo nila ang matandang yon nang walang kahirap-hirap. Ngunit para kay Noli at itong si Danilo, malabo pa sa tinta ng pusit ang matalo ang nilalang na sumasapi sa manok ng matanda. Magamat malakas ang ganong uri ng nilalang, nangangailangan pa rin ng tulong ang matandang yon sa kagaya ni Noli, dahil wala itong nalalamang proteksyon laban sa mga nilalang na maaring manghas sa kanya. Paghudyat ng sentensyador, kaagad gumitna ang naglalaban upang ilagay ang mga tandang sa gitna. Sa unang salpukan, kaagad nakatama ang kalaban nang siyang ikinaingay pa ng mga tao ng tudo. Kitang-kita nila noong bumaon ang tari ng kalaban sa pambato ng matanda. Ngunit sa pag-angat ng sentensyador, laking gulat ng lahat